pangyayari pong ito, ngayon po isasagawa nga ang pagtatapos na kung saan lahat po sila ay inimbitahan. At sa pagkakataong to, bibigyan din po namin ng parangal sino po sa mga naging tagapakinig mula sa Barangay Luz, Barangay Alangan, and at the national level, ang posible naming masabi na modelo ng tagapakinig. Pumili po kami ng isa mula po sa Barangay Luz, Barangay Alangan, and at the national level. Ginamit po namin ang mga criteria na una po sa lahat, kasi po yung aming paaralan or Bakawan 101 Radyo Aralan, meron po itong examination. So pinagbasihan po namin ang resulta ng kanilang examination. Pangalawa po, yung pong kanilang kaalaman na i-apply po sa kanilang lugar, ang kanilang natutunan, at ang yung involvement na talaga sa pamamahala ng Bakawan na isinagawa po ng aming component 2 or study 2. Bali po yung study 2 ay isinagawa po ng aming kapartner na taga ERDB. Ngayon po, sa pamamahala po ng ating Bakawan doon sa lugar, nahingan din po namin ng suporta ang Santi Feeds Corporation at saka po ang Agham Party List. Itong Santi Aquaculture Science and Technology Foundation ay naitatag noong nakaraang taon lang. Ito ay naitatag ng presidente ng Santi Feeds Corporation na si Mr. Philip Ong dahil ang Santi Feeds Corporation dati talagang maraming mga tinutulungang mga proyekto para sa mga fisher folk, para sa mga fish farmers, mga seminar sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Picamart o BIFAR, o kaya nagbibigay na dati talaga ang Santi Feeds Corporation ng scholarship. At dahil dyan sa dumadaming mga activities na matawag nating social in nature na hindi naman talaga kasama sa negosyo, kaya naisipan ni Mr. Ong na magtatag nitong Santi Foundation. Kaya marami kaming pinapatuloy namin yung mga corporate social responsibility ng Santi Feeds Corporation sa pamamagitan nitong foundation. Dito po naman sa project ng Limay Bataan, nilapitan kami ng Picamart kasi ito ay proyekto ito na magtatanggol ng bakawan natin. Kasama ito sa kabuhang Coastal Resource Management na project na tinatag ng Picamart kasama ang provincial government at saka ang ABS-CBN Foundation at saka yung Alston Foundation. Kaya ito naman ang ano lang namin, ang ang input namin ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga nets para pang bakod ng proyekto, pang bakod ng area kung saan itinanim yung mga bakawan. At nagbigay din kami ng mga used na sako para ito ilalagyan ng mga buhangin, gagawing sandbag para maprotektahan talaga yung area na hindi naman sila masira sa mga alon kapag malakas ang hangin habang tumutubo pa yung mga bakawan. At kasama na rin dyan yung paglagay ng mga basura, lalagyan ng basura yung mga sako na pinamigay namin. Kasi kami sa Santi Foundation, kami talagang naniwala or talagang mabuo ang tiwala namin sa kahalagahan ng kabakawan natin, ng mangroves, bilang habitat ng mga isda at saka bilang breeding ground ng mga isda at ibang mga hayop dagat. Bukod pa doon, yung mga bunong kahoy sa mangrove ay nagsisilbing proteksyon din sa mga malakas na alon, lalo na kung may bagyo o maski sa tsunami. Ito ay nakakatulong din kung may tsunami kunyari na maprotektahan yung kalupaan pag maraming makakahuyan dyan sa dalampasigan. Kaya
makikita natin na ito, malaking tulong ito sa mga small, sa mga maliliit na mga isda dahil pag dumadami yung mangrove, lumalawak din yung breeding ground at ito ang nagsisilbing nursery ng mga maliliit na isda, mga fry, para sila ay lumakas at mas malaki ang survival nila pag pumalaot na at lumaki. Ako si Rose Santos, presidente ng Magdaragat, Katig ng Barangay Alangan. Ang Katig ho ay, ang kahulugan ng Katig ay kabarangay Alangan tungo sa isang gabay. Kami ho yung ang aming samahan ay hindi pawang mga mangingisda lang, kundi lahat ho ng concern sa ating kalikasan at sa ating karagatan, pwede hong mag-miyembro sa aming samahan. Ang samahang Katig ho ay binubuo ng 12 opisyalis, 2 advisor, tapos 60 na miyembro. May mga kababaihan, may mga babae at mga pawang mga mangingisda. Nung una ho, na kami na magtanim ng mga bakawan, subalit yung unang aming proyekto ay hindi ho nagtagumpay dahil sa aking pagkakaalam ho, kulang kami sa kaalaman. Hanggat sa dumating si Sir June at ng ABS-CBN, sina Doc Dali, at itinuro ho sa amin yung tamang pamamaraan at tamang klase ng mga bakawan na nararapat na itanim sa aming area. Na namin na yung area ho pala namin hindi nararapat na tamnan ng mga babaeng bakawan, kundi ang nararapat doon yung bakawan lalaki, bakawan bato. Napag-alaman din namin na may mga klase pala na ganun. Tapos kung paano pangalagaan, paano tamang pagtatanim. Itinuro ho sa amin ni Sir June Santos binigyan ho kami ng net, kawayan, nilagyan ho namin ng bakod yung area. Then binigyan din ho kami ng mga bantay na siyang kasama namin na nangangalaga sa area. Araw-araw binibisita yung net kung may mga basura. Yung mangrove ho natin, araw-araw tinatanggalan ng mga nagsabit na basura at yung naninira ho ng yung gaya ng taliptip. Yun ho ay regular nilang tinatanggal. Ganon din ho sa paglilinis ng baybayin dagat. Kasi kailangan ho pala sa mangrove natin, kailangan malinis. Masaya ho dahil nadagdagan yung kaalaman namin tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan, lalong-lalo nga sa ating mga mangrove. At yung natutunan ho namin dito sa ating pinag-aralan ay pinipilit ko naman ho i-share doon sa mga magdaragat natin na hindi naka-attend o hindi nakasama sa pag-aaral. Kami sa Sante Foundation umaasa sa katagumpay ng Coastal Resource Management nitong Kabarangay Alangan tungo sa isang gabay. At nais naming mag-congratulate sa lahat ng mga graduate o nagtapos ng Bakawan 101 nitong proyektong to. At sana ay lumago yung mga bakawan na tinanim nila. Sa inyo pong lahat, sana po mula po sa paaralan na ating sinasagawa, School on the Air or specifically for Bakawan 101, lahat po ng inyong natutunan ay sana po ay maisagawa ninyo. Lahat po ay ginagawa ito sa pagtutulungan ng mga taong pamahalaan, mula po pa din sa pribado at sa media, para lang po maipaabot sa inyo na ang lahat ng impormasyon, kung tayo po'y magtutulong-tulong o lahat ng teknolohiya, kung lahat po'y magtutulungan ng bawat mamamayan, posible pong magkameron ng katagumpayan. Wala pong halaga ang anumang teknolohiya o impormasyon kung wala pong pagkilos ang mamamayan. Siguro ho, sa ngayon hindi pa namin nakikita yung resulta ng aming pinaghihirapan dahil maliliit pa ho yung Pero umaasa ho kami na pagdating ng panahon, yung mga susunod pa sa amin ay makikinabang ng gusto dahil pag malaki na yung bakawan, umaasa ho kami na yun ay magiging pangitlogan ng ating mga isda. So, ibig sabihin, pag ginawa ng pangitlogan yun ng isda, magkakaroon na ng maraming huli ang aming mga magdaragat. Hindi na sila dadayo sa malayong saka may laot para lang mangisda, kundi doon na mismo sa ating baybayin. Ay taos puso kami nagpapasalamat sa mga tumutulong. Walang sawang tumutulong, lalo na sa
ABS-7 Foundation, Alstom Philippines, kina Doc Dale sa Picamart, lalong-lalo kay Sir Santos, Jun Santos. And then din nagpapasalamat ko kami sa local government na siyang tumutulong din at sa aming mga barangay official. At lalo-lalo salamat ako sa mga kasama ko, sa mga officialis ko, sa mga miyembro na wala silang sawa na tumutulong sa akin para yung aming proyekto ay mapangalagaan.